Hello guys, magandang hapon nga pala sa inyo. Ako po pala si Zeno and welcome back po sa aking channel. At ngayong hapon na ito, gusto ko po sanang pag-usapan natin yung kahalagahan mismo nung tinatawag natin na stat na accuracy. So, alam ko na marami ng mga content creators na gumawa ng mga tips about sa usaping ito. Pero itong video pong ito para po ma-refresh po tayo tungkol sa kahalagahan ng accuracy sa larong Night Cross. At saka para na rin po may maitulong tayo doon sa mga players na kakasimula pa lang at hindi alam kung saan magsisimula sa kanilang journey dito sa larong ito. So, pag-uusapan po natin yung dalawang reasons kung bakit nga ba tayo hindi tumatama sa mga mobs na pinapatay natin. So, at yung mga ways din para pataasin yung accuracy. So, number one reason kung bakit nagmimintis tayo sa mobs na pinapatay natin is dahil mataas yung defense nung monster na pinapatay natin. So, kasi dito po sa larong Night Cross, nagtataka yung iba or ang dahilan kung bakit tumitigil yung iba sa laro kasi nga hindi sila nasanay sila sa ibang laro na may dodge, may evade, may mga tumatumbling, may lumilipad kaya kaya naiilaga nila. So dito wala 'yon. Wala po 'yan dito. So kasi dito sa larong Night Cross, yung defense po ay may kaakibat na evasion. So titingnan natin dito yung description ng defense. Ayan. So, defense increases evasion rate by defending against opponent's attack. So, yan po ang dahilan kung bakit walang dodge dito. Walang dodge button, walang evasion button, walang tumbling button dito. And, ibig sabihin nun, kapag mataas yung defense, mas mataas yung chance na magmimintis ka or yung player na magmimintis sa'yo kapag inatake ka niya. So, paano nga ba natin susolusyonan yan? So, number one na solution para mapataas natin yung accuracy natin is, number one, crafting your accessory. So, bakit nga ba crafting your accessory ang number one? Kasi yung accessory po kasi, yun number one. Siya yung raw source natin ng accuracy overall. So, tignan natin. Yung sing-sing, yung earrings, at saka yung necklace. Ito lang yung tatlo na nagbibigay talaga ng accuracy. So, makikita nyo naman, accuracy 10. Ito, blue na to. Meron pa akong mga green. Nagbibigay din yan ng mga accuracy. So, yan. Yan yung number one. Number two is crafting your armors. So, kung pupunta kayo dito sa crafting, may mga armors po dito na nagbibigay ng accuracy. Kagaya nito. Specifically, itong mga Night Cross leather helmet, itong Night Cross leather kiras, basta mga leather. So, ayan po, meron po itong karagdagang accuracy. So, nagbibigay din po ito. So, yan po yung number 2 na makapagpapataas ng ating accuracy. Number 3 is through refining. So, sa refining po, nakakapag-refine lang tayo ng items, blue item pataas. Hindi po tayo nakakapag-refine kapag green siya. So, hindi po natin ito marirefine. Pero kapag blue or rare, marirefine po natin yan. So, kagaya nito, mag-iilaw na to. Ito yung refinement niya. So, titingnan lang po din po natin. Ayan. So, ito yung mga options natin. Kapag ni-refine natin siya, ito yung mga options na pwedeng lumabas. So, random lang po siya. Pero makikita nyo naman, meron siyang accuracy. So, yan po yung pangatlong paraan para pa-increase natin yung accuracy natin. So, number 4 is collection. So, dito sa collection, meron kayong makikitang mga accuracy dito. I-filter nyo lang po. Every time na mag-o-open kayo ng collection at may plano kayong magdagdag ng collection, dahil nga need ninyo mag-ups ng accuracy, importante na i-filter nyo lang. Filter.
para makuha nyo yung best results na hinahanap ninyo. So, ayan. Depende na rin sa kung anong type. Kasi may iba-ibang klase ng accuracy kasi. Meron tayong accuracy, kagaya nito, na tumutukoy dun sa overall na accuracy mo. Meron din tayong PVE accuracy na tumutukoy din naman dun specifically sa hit rate mo sa pag-atake ng mga mobs. Tapos, meron din tayong melee accuracy. Ito, depende ito sa kung anong klase ka na character. Kung ano yung type ng character mo. Kung melee ka, melee accuracy. Kung range ka, range accuracy naman. Pero kung isa kang scholar or cleric, ang tawag naman doon ay magic accuracy. Meron din tayong tinatawag na PvP accuracy. Kasi ito naman yung tumutukoy sa accuracy or hit rate mo towards PK or PvP, player versus player. So, yan po yung pang-apat. So, yan po yung apat na paraan na masasabi kong reliable. Kasi achievable siya agad-agad. Kapag need mo siya, pwede mo lang siyang buksan for as long as may resources ka, pwede mo siyang i-ups agad-agad. Now, sa panglima naman, masasabi ko na medyo unreliable to kasi matagal din siyang iproseso. So, number 5 is yung leveling up, yung pag-level up nung character mo. So, dito na papasok yung pangalawang dahilan kung bakit ka nagmimintis. Kasi kapag nag-level up ka, titingnan, magdadagdag yan ng creed. So, say for example, kagaya nitong character ko, melee character ako, so maglalagay ako sa strength. So, strength yung stats na kailangan kong pataasin kasi yung strength ay magdadagdag ng melee accuracy, melee damage, melee crit, and damage reduction, negation. So, pero kung range ka naman, dito ka sa dexterity, kagaya ng archer. Ito, soul lang talaga to sa archer. Itong intelligence sa scholar at cleric to. So, dito na papasok yung pangalawang dahilan kung bakit ka nga ba nagmimintis. So, may mga times na kahit mataas na yung accuracy mo, nagmimintis ka pa rin. So, bakit? Kasi yung level mo ay sobrang gap na nung monster na pinapatay mo. So, base sa experience ko dito sa laro, napansin ko na kapag yung gap ng level mo is about 4 to 5 ang gap ng level mo dun sa monster na pinapatay mo, talagang magmimintis ka. So, kailangan trabahuin mo rin yung level mo. Pataasin mo rin. Para sa akin, mas okay kung yung pinapatay mong mobs 3 levels away lang sa level mo. Kasi kapag 3 levels na, nag-uumpisa ka ng tumama doon. So, pwede ka nang mag main quest kapag ganun. So, last but not the least, yung ika-anim na paraan para mapa-increase natin yung accuracy natin is, ito nakabase naman ito sa chance, is through summoning. So, kung maswerte ka, magsusumon ka, meron kang mga dayas dyan na pambili ng mga summoning tickets dito sa shop. So, pwede kang bumili dito. Kasi itong mga weapon style kung bibili ka nito, itong mga weapon style, nagdadagdag ito ng accuracy. Kagaya nito. So, melee accuracy, melee damage. So, yan. At saka yung mounts. May mga mounts din na nagdadagdag ng accuracy. So, kung medyo maswerte ka, nakasummon ka ng epic, so, may mga dito. May mga mounts na nagbibigay din ng accuracy. So, yan, paswertehan nga lang. Mas maganda kung yung mount mo ay makukuha is legendary or mythical. So, ayan. So, yan lang po. Yan lang po yung 6 na kaparaanan para mapa-increase natin yung accuracy natin dito sa larong Nightcross. So, sana po nakatulong ito na ma-refresh yung mga
mga old players natin at saka yung mga bagong pasok pa lang sa game na nag-aaral pa lamang sa mechanics ng laro. So, hanggang dito na lang po muna itong video ito. Sana may natutunan po kayo sa video kong ito. And once again, ako po si Zeno. Kung nagustuhan nyo po itong video, maaari po lamang na mag-like po kayo and subscribe po sa aking channel para matulungan nyo po ako. Once again, magandang hapon po. Paalam.